75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ika-122 taon na selebrasyon ng Araw ng Paggawa na may temang Sa Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-asenso. Ito ay sa isang programa sa Palasyo ng Malacanang ngayong Miyerkules, Mayo 1. Kasabay ng Araw ng Paggawa ngayong taon ang Golden Anniversary Celebration ng Labor Code of the Philippines sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 442 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noong Mayo 1 ng taong 1974. Ipinresinta ni na Department of Labor and Employment, ODOLE Secretary Bienvenido Laguesma, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., at Mayor Rafael Tanhuatco ng Tanay Rizal ang isang pirmadong Memorandum of Understanding kaugnay ng Workers Rehabilitation Center Site Development Plan. Itatayo ang 50 ektarya na Workers Rehabilitation Center sa Tanay Rizal bilang suporta sa Balik Buhay Manggagawa program. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Isang maligayang pagbati sa mga kapwa kong manggagawang Pilipino ngayong araw ng manggagawa. Ikinararangal ko na buksan ang bakuran ng Malacanang sa mga natatanging panauhing kumakatawan sa sektor ng manggagawa, kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga development partners natin sa pangunguna ng International Labor Organization. Taus-puso ang aking pagkakaisa sa pagkikilala sa kontribusyon ng ating mga manggagawa. Hindi lamang sa pagpapanatili ng pagkakaisa at magandang samahan sa industriya, kung hindi rin, pati rin sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision
for development, employment, and social justice has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. Leading the celebration of its golden anniversary of the 122nd Labor Day, I proudly reaffirm the government's commitment to champion the rights of Filipino workers in pursuit of development and prosperity. Today, we stand in awe of the remarkable contributions of Filipino workers here in the country and also abroad. I offer them our gratitude and recognition as beacons of hope, as important pillars of our country's foundation. It has been their dedication and tireless pursuit of a better life for their loved ones which fuel the engine of progress in our nation. Gamit ang Philippine Development Plan bilang gabay, nagsusumikap ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagang trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. My fellow workers, we aim not just for job growth, but for quality and green jobs that are aligned with our vision for a sustainable human capital-centered economy. The Labor and Employment Plan for 2023 to 2028, which I approved last August, supports these goals through strategies that achieve decent work for all and inclusive social protection. Last September, I also signed the Trabaho para sa Bayan Act to bolster our jobs creation efforts, which help address various challenges like job skills mismatch, underemployment, and youth employment. In addition, we shall also continue to invest in upskilling and reskilling our workers in partnership with the private sector. I have directed DOLE to prioritize addressing underemployment by promoting training in skills that the local and international labor markets need and ensure that there is placement for those who are going to be trained. Through the TESDA, more than 2 million Filipinos have graduated from technical and vocational training courses, and over 1 million have been certified since we came into office. We are very serious about enhancing the skills of all Filipino workers, marking them job-ready for the technical and digital jobs that will be opened through the investments that we have secured. In 2023 alone, our investment promotion agencies approved almost 1.7 trillion pesos in investments in various sectors. These investments are expected to create almost 108,000 jobs for our people in that year alone. Kasama po dito ang mga investors na nahikayat natin sa mga pagpupulong sa ibang bansa. Sa ngayon, 8 proyekto ang umaarangkada ang negosyo dito sa Pilipinas. Mayroon din 21 na negosyanteng nahikayat natin na ngayon ay nagpaparehistro na para makapagsimula ng pamumunuhan sa bansa. Sila ay kabilang sa halos 200 na proyekto na kasalukuyang inaabangan ng DTI na nakakahalagang 4 na trilyong piso. Ang ating Build Better More Infrastructure Program ay inaasahan din na magpapaigting at pag-angat sa ekonomiya. Kasunod dito ang pag-angat sa kalidad at kakayahan ng ating mga manggagawa. In this administration, we continue to prioritize the protection of our workers, guided by international labor standards as found in the International Labor Organization Conventions. This is why in February of 2024, the Philippines deposited the Instrument of Ratification of the Violence and Harassment Convention number 190 with the ILO. And the Philippines became the 38th country in the world and the first in ASEAN to ratify Convention number 190. This affirms the fundamental right of individuals to a workplace that is free from violence and harassment.
Dagdag pa rito, noong nakaraang taon, ating linagdaan ang Executive Order Number 23 upang pagtibayin ang karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa. Itong nakaraang Biyernes ay naaprubahan na ang joint guidelines upang maitupad ito na maayos. Sa ating mga overseas Filipino workers, alam ko po na daman-daman ninyo ang pagkalingan ng Department of Migrant Workers sa ilalim na mapayapang Secretary Tuts Ople at ng bagong kalihim na si Hans Kakdak. Without a doubt, OFWs have had a significant role in our nation's prosperity. It exemplifies the best of what the Philippines can offer the world. We continue to assure our OFWs that within our bagong Pilipinas, this administration will never cease to provide protection, growth, and development for themselves and for their families. So on this Labor Day, I task the DMW with these simple but crucial objectives. First, strengthen protection of OFWs by making sure that government will be there during their hour of need. Towards this end, let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Let us also likewise provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Second, let us strengthen our efforts on labor diplomacy at the bilateral and multilateral levels and realize our shared responsibility with host countries to ensure safe and ethical recruitment processes and just and humane conditions for our OFW. Third, let us empower our OFWs as our partners in nation building. Hence, I have directed the DMW, the DOLE, and all other government agencies to strengthen program coordination and development for the reintegration of returning OFWs. Para naman sa mga contract of service at job order personnel ng pamahalaan, marahil narinig na ninyo pero uulitin ko po, tayo ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang inyong serbisyo hanggang sa 2025. Pag-aaralan natin mabuti ang angkop na struktura sa pamahalaan. Gagawa tayo ng mga mainam na programa upang matulungan kayong makamtan ang civil service eligibility at maging permanenteng kawani ng pamahalaan. Patuloy din na kumikilos ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang ating nararanasan ngayon na El Nino. Hindi po tayo nagkukulang sa pagbabantay ng presyo ng bilihin at sinisiguro natin na may sapat na supply upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng ating mga produkto. Dahil sa matinding init, tumataas ang konsumo ng kuryente na nakakadagdag sa pag-akyat ng presyo. Kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang system operator o NGCP. Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yaong mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ito ay dagdag lamang sa mga programang pinapatupad ng Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Uunahin po natin ang mga kapatid natin sa Mindanao na naapektuhan ng tagtuyot. Ngayong taon ay pinalawig natin ang benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Itinaas ng PhilHealth ng 30% ang mga case rates na kanilang mga benefit packages. Itinaas din ito ang Z-Benefit Package
para sa breast cancer mula 100,000 pesos hanggang sa lagpas 1,000,000 piso. Pinalalawig din ng PhilHealth ang konsulta package upang madagdagan ng mga diagnostic test. Nitong 2023, naitala natin ang Pag-ibig Fund, ang pinakamalaking pautang para sa pabahay na nagkakahalaga ng higit 126 na bilyong piso. Bahagi nito ang Affordable Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund para sa ating mga manggagawa. So as we know these accomplishments that we have made together, I am equally determined to push forward to accomplish even more for our workers. This year's Labor Day will also mark another milestone towards the realization of the long-envisioned and awaited Workers' Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees' Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. The building of this facility is a just and fitting honor to those who have sacrificed much for the progress of the nation. Today, we also recognize exemplary workers who have exhibited outstanding performance and have given significant contribution in their fields. In partnership with the Rotary Club of Manila and the People Management Association of the Philippines, the Department of Labor and Employment led the announcement of the winners of the Outstanding Workers of the Republic or the Tower Awards. Congratulations, palakpakan po natin ang ating mga awardees. Allow me to extend my sincerest congratulations to the awardees and their families. Your hard work and contribution to our labor force and nation building inspires us all to double our efforts to realize our collective goals. So as we honor our workers today, activities in key areas have also been lined up to bring assistance to thousands of beneficiaries nationwide. As I speak, the TUPAD cash assistance and livelihood benefits are being distributed to hundreds of thousands of workers, while Kadiwa centers will continue to cater to farmers, workers' associations, and consumers alike to buy and sell basic goods at lower prices. Sa ating masugid na pagpapatupad ng Philippine Development Plan, maiaahon natin ang Pilipino mula sa kahirapan at maiaangat ang antas ng kanilang pamumuhay. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo, ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Masa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Ang kanilang mga karapatan at kapakanan ay tiyak at tunay na tinututukan ng kinauukulan.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang makabuluhang paggunita sa araw ng paggawa. Mabuhay ang bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of National Defense o DND nakiisa rin sa araw ng paggawa. Sa isang pahayag, kinilala ni DND Secretary Gilbert Teodoro ang malaking sakripisyo at kontribusyon ng mga Pilipinong manggagawa sa loob ng bansa at sa ibayong dagat. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Ipinabot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ang pakikisa ng buong kagawaran sa pagdiriwang ng Pilipinas at buong mundo ng Labor Day. Sa isang pahayag, kinilala ni Secretary Teodoro ang malaking sakripisyo at kontribusyon ng mga Pilipinong manggagawa sa loob ng bansa at sa ibayong dagat. Kasabay ng pagbibigay pugay sa mga manggagawa, hinikayat ni Teodoro ang mga mamamayan na alalahanin ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga hakbanging pangkapayapaan at pansiguridad. Binigyang din ng kalihim ang kahalagahan ng matatag at ligtas na kapaligiran sa progresong pang-ekonomiya para maging abot kamay ang prosperidad sa bawat mamamayan. Umaasa si Teodoro na ang pagdiriwang ng Labor Day sa taong ito ay magsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino na patuloy na magsikap tungo sa maganda at ligtas na kinabukasan. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Malaki ang magiging benepisyo sa pagkakaroon ng electric vehicle bilang pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ayon kay Energy Undersecretary Attorney Felix Fuentebella, magagamit ng husto dito ang mga natural resources para sa battery generation at production. Bukod dito, hindi na magiging 100% ang pag-angkat ng Pilipinas sa mga produktong petrolyo na maaring maging dahilan ng pagiging mura ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan na magiging benepisyo para sa publiko. Yun nga, mas mura siya, mas malayong tinatakbo, mas konti ang ginagastos natin. Lower rin ang maintenance cost. So, ang other benefits na nakikita natin is yung mas malinis na hangin. Si Energy Undersecretary Attorney Felix Fuentebella. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, target ng gobyerno na gumamit ng electric vehicle para sa mga sasakyan ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Energy Undersecretary Attorney Felix Fuentebella, layunin ng pamahalaan na 10% ng mga gagamiting sasakyan ng gobyerno ay electric vehicle. Ayon kay Fuentebella, nakaayos na ang pondo nito para sa pagbili. Yes, targeting 10% of the fleet should be electric vehicle. Meron siyang pinasang interagency led by the Department of Energy, and nandun din yung DBM para maayos yung procurement niya at paano mag-comply. So, when the President was looking into that, there was a thumbs up from DBM Secretary. It's already in place. Si Energy Undersecretary Attorney Felix Fuentebella. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pabor ang National Food Authority o NFA na ibalik ang dating presyo ng NFA rice sa merkado na abot kayang bilhin ng mga mamamayan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson na sakaling maibigay ang kautusan sa kanilang ahensya ay malugod nila itong tatanggapin at ipatutupad ng mahusay. Nauna rito, nabawas sa mga gawain ng NFA ang may kinalaman sa buffer stocking at price stabilization simula nang ipatupad ang rice tarification law. Kami naman po sa NFA, kung kami po bibigyan uli ng ganyang function, tatanggapin po namin yan at ipapatupad po natin ng mahusay. Si National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Pabor ang grupong Bantay Bigas na maibalik ang pagbebenta ng NFA rice sa mga palengke na may subsidiya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo na dati itong ipinatutupad ng National Food Authority o NFA pero nawala ito nang maisabatas ang Republic Act 11203 o Rice Tarification Law. Kung titignan anya, ang pangako ng RA 11203 na gawing 25 piso kada kilo ang bigas sa palengke ay hindi nagagawa sa loob ng 5 taong na isa sa katuparan ang nasabing batas. Ibalik na yung dating subsidized price ng NFA na 27 at saka 32 pesos per kilo. Hindi man makamit yung 20 pesos per kilo na pangako ni President ay maibalik man lang yung 27 at 32 pesos ay malaking bagay na sa malawak na kababayan na tagal nang naghahanap ng alternative mababang presyo. Si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nasira ang planta ng ilang energy suppliers sa hindi inaasahang pagkakataon na naging dahilan ng power interruption. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Energy o DOE Assistant Secretary Mario Marasigan na sa pag-iinspeksyon ng kanilang ahensya ay nagpakita ng mga dokumento ang mga energy supplier na may sira ang ilan sa mga planta ng mga ito. Dahil dito, kailangan anya na gumamit ng mahal na fuel o panggatong upang magkaroon ng sapat na supply ng kuryente. Yung paggamit po natin ng mas mahal na technology, kagaya po ng mga diesel plant, na napilitan po tayong patakbuhin para po makumpleto or maging sufficient ang supply natin, ito po ang posibleng maging sanhi ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Samantala, sinabi ni Marasigan na alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., pinag-aaralan ng DOE kung ano ang maaring gawin upang makontrol ang pagtaas ng singil sa kuryente. Hinahanap po natin ang tamang pulisiya na kahit pansamantala ay ma-alleviate po natin or mabawasan po natin ang pangamba ng ating mga electricity consumers. Makakasap po kayo na ang kagawaran po ng enerhiya sa tulong na rin po ng ating iba't ibang ahensya kasama po ang Energy Regulatory Commission ay pag-aaralan po ito para po hindi naman mahirapan ng ating mga consumers. Si DOE Assistant Secretary Mario Marasigan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Energy Regulatory Commission o ERC iniutos na suspindihin ang wholesale electricity spot market o WESM, partikular sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng kautusan, kailangang manatili sa mas mababang presyo ang ibinebentang kuryente ng WESM sa mga power distributor upang protektahan ang kapakanan ng mga kliyente nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM, partikular na sa Luzon at Visayas. Ito'y dahil sa sunod-sunod na pagsasailalim dito sa Red Alert sa mga nakalipas na linggo bunsod na napakataas na demand sa kuryente dahil sa nararanasang matinding init. Sa ilalim ng kautusan ng ERC, kailangan manatili sa mas mababang presyo ang binibentang kuryente ng WESM sa mga power distributor upang protektahan ang kapakanan ng mga consumer. Dahil kasi sa sunod-sunod na power outage o kawalan ng supply ng kuryente dulot ng manipis na reserba ay mas madalas na isinasailalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Patunay lamang ito ayon sa ERC na kapag tumataas ang demand ay tumataas din ang presyo ng binebenta kuryente ng WESM ng 11% sa Luzon at 53% naman sa Visayas na siya nagpapahirap sa mga consumer. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nakakumpiska na ng mahigit sa 34 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Ayon sa PDEA, ang mga nakumpiska
ay mula sa higit 64,000 anti-drug operations nito mula Hulyo 1 ng 2022 hanggang katapusan ng Marso ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Umabot na sa 34.10 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga illegal na drogang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa ahensya, nagmula ito sa higit 64,000 anti-drug operation mula Hulyo ng 2022 hanggang katapusan ng Marso. Nangunguna sa mga nasabat ang shabu na umabot sa higit 4,000 kilo at sundan ito ng cocaine, ecstasy at ng marijuana. Kaugnay niya na umabot na rin sa 88,000 mga naaaresto ng PDEA kung saan ligit 5,000 ang mga itinuturing na high-value individuals. Samantala nasa 28,511 na rin ang mga idineklarang drug-cleared na barangay sa bansa. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang reyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa reyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, makulay na street dancing competition, tampok sa selebrasyon ng kapistahan ng Infanta, Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Saray marakdakep a costume tandunong ed sayaw na sari residente ya Infanta Pangasinan suni parungtal ed street dancing competition ya agawa nani ika-28 Abril 2024. Sa kaiyan bahalag ya aktibidad ya inorganisa na balay ya Infanta Pangasinan para cultural celebration tantaon fiesta ed sayan tauno nung paliwawa ng Infanta Municipal Mayor Marvin Martinez say aktibidad sa sakaya highlight ed selebrasyon datan say gagala na satan ed pian napabiskeg so pangkakasakay tan pantutulungan asari manaayam jad balay ni yarong ni patnagmet na waluran kabyangan na barangay so kooperasyon da pian napaaligwas sa produksyon a kompetisyon so barangay nayum so akari best in costume lugan na sa barangay Bamban so analo ed festival queen sa barangay Maya so analo ed sangkaabigan na street dance performance sa barangay ng Fatima so akari second runner up ed kompetisyon first runner up so barangay Maya tanasaya barangay nayum so atoro bilang kampyon manlalapod jad Radyo Pilipinas Dagupan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Bilang paggunita sa araw ng paggawa, nakiisa ang Social Security System Mountain Province sa pagsasagawa ng nationwide simultaneous run after contribution evaders o RACE operation sa bayan ng Bauco. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Nakipagkaykay sa ti Social Security System wenno SSS Mountain Province iti panakaisayang ka ti nationwide simultaneous run after contribution evaders wenno race operations sa J munisipyo ti Bauco idi Calman ka selebrasyon ti Labor Day. Pito nga employer tinaisyuan iti show cause order iti nasa o munisipyo gapot sa anda a panagbayad iti kontribusyon ti empleyado da ken saan a panangiparehistro kadagiti obreros iti SSS. Kinuna ni Acting Branch Head Michael Pinlac nga
panggap ti raise a maalukoy dagiti non-compliant employer nga bayadan ti usto a kontribusyon dagiti empleyado ken irehistro dagitoy. Inayon na nga maikan dagiti nanotisan iti 15 days tapno isettle dagiti obligasyon da maibasar iti naited kadakwada a notice of violation. Narpos na bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, koleksyon ng Cagbalete Island Environmental and Tourism Administrative Fee sa Mauban, Quezon mula Enero hanggang Marso ngayong 2024, pumalo sa mahigit 1.1 milyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Pumalo sa mahigit 1.1 million pesos ang koleksyon ng Cagbalete Island Environmental and Tourism Administrative Fee sa Mauban, Quezon ayon sa accomplishment report ng lokal na pamahalaan sa sektor ng turismo. Sakop ng naturang koleksyon ang mga buwan mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan kung saan pinakamalaki ang koleksyon noong Marso sa kasagsagan ng summer vacation at mahal na araw na umabot ng mahigit 800,000 pesos. Bukod dito, nagamit na rin ang dalawang set ng floating dock at naisagawa rin ang fabrication ng steel baggage porter. Sa panig naman ng product development ay nakapag-generate ng total sales na mahigit 181,000 pesos ang Mauban. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Malawakang jobs fair is sinasagawa sa SMCT, Puerto Princesa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Tatabo sa dating tiyempo ang mawayang mga jobs fair sa siyudad ang Puerto Princesa ang Dole Palawan sa SMCT. Ing sa saligan nga atenderan diya ang 21 kalokal nga kumpanya nga aga ministeran ang mga trabahador iglima ka overseas company para magtrabaho ra sa ibang nasyon. Agarabot sa 4 kagatos ka bakanting trabaho ang ibabaladra sa magapakig isara sa jobs fair nga diya. Kabilang sa mimable nga kaministeran ang Astoria Palawan, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP nga aga ministeran iyang 50 ka gwardya sa jail. Kaministeran lamang ay magpakon ang tanang mga interesado sa SM City Puerto Princesa igdaran ang mga kaministerang igpapakitao. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, kalsada na bahagi ng Circumferential Road sa bayan ng Tagapulan, Samar, natapos na ang konstruksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nahuman na sa Department of Public Works and Highways Samar 1st District Engineering Office ang construction sa kalsada nga parte sa Circumferential Road sa munisipyo sa Tagapulan, Samar. Base sa 2020 census, maabot sa sobra 8,000 ang populasyon sa nasabing nga 5th class municipality sa probinsya sa Samar nga makakagbenepisyo sa sining nga kalsada nga kundiin magkokonekta sa mga magkadordelain nga barangay sa Island Town. Parte sa scope of works and proyekto ang 570 meters Portland Cement Concrete Pavement o PCCP ngan 360 meters gravel road nga may parehas nga kahilapad sa 6.10 meters. Ungay pa ang shouldering, kanal ngan parapet nga ginconstruct sa ligid sa kalsada. Samtang gintukod liwat ang slope protection nga may sukol nga 45 meters nga kahilapad nga may 9.10 meters nga kahitaas.
ginkuha ang pondo sa proyekto sa ilarom sa GAA FY 2023 nga may contract amount nga 48.79 million pesos. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, Surigao del Sur, makikiisa sa Farmers and Fisher Folks Month celebration ngayong buwan ng Mayo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Ubay-ubay nga mga aktibidad ang nakatagdang ipaigayon sa Office of the Provincial Agriculturist o OPAG Surigao del Sur subay sa pagselebrar sa Farmers and Fisher Folks Month ning bulan sa Mayo. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Marcos Kiko, ang Provincial Agriculturist ning probinsya, nga usa sa ilang nakahanay nga mga aktibidad mao pagpaigayon og mga training seminar ngadto sa mga mag-uuma o fingerlings dispersal ngadto sa mga freshwater fish farmers nga pangunahan usab sa Provincial Fisheries and Aquatic Resources Office o PIFARO. Sumala pa nga nakikoordinar usab siya karon ngadto sa mga municipal agriculturist sa tibok probinsya aron masayran ang ilang mga nakahanay nga mga aktibidad alang karong bulana. Gawas nini magpaigayon usab sila og stocking diha sa mga communal water kundiin aduna ni sila napili nga mga kasubaan nga ilang pahigayunan niini. Nasayran nga ang tema sa Farmers and Fisher Folks Month celebration karon tuiga mao ang kagitingan ng mangingistang Pilipino sa bagong Pilipinas, ipagdiwang natin ito. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Pag-ibig Fund Service Desk sa Hulo, Sulu, malaking tulong sa mga miyembro nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Malaguin kaya atawang sinpagabutang Pag-ibig Fund Service sa desk diha Hulo hamagsudi na kalayuan mga member ha ini madupapaduwaing lokal biani sina Zamboanga. Amura kuman haway tahi Akjan Karimudin, Senior Accounts Management Specialist in Pag-ibig Fund diha Hulo, kahunahan daw subay tulakon si mga government iban non-government offices. Matupa Zamboanga in pag-remit sin contribution si malaginang dun kanila amin members in Pag-ibig pagkawayroon pa sila telering diha Hulo. Pangadunon kan Karimudin suway mahinang nahambok branch inupis nila ang pa sila kabutangan tellering apabila na mamit in mga requirement biya na sintaod sin member income iban sin kaibaran pasyukat sin Pag-ibig office sa kataasan. Habihaon labi na ang katahon nagsansay na sa butubi sa mga member diya lupa sug laong hikarimo din mataod na inagpakalon iban piyag kakanapan na in mga member nila. Amin huwat-huwat ini mahinang sabab mag-qualify sila supaya mahinang branch inupis na diha Hulo sa makatabang de isab makahanap pa employment sabab kakunahan nila suway magganap tao hasupay mga pasapating pagsangsa bang doon na ease of doing business program sin parintaha kataasan. Dahil nga RP Hulo ini Fatma Adiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Posibleng lumumpa sa 4% ang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa buwan ng Abril. Ito'y base sa inilabas na pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ilang araw bago ilabas ng Philippine Statistics Authority ang aktwal na figura ng inflation noong nakaraang buwan. Ayon sa projection ng BSP, posibleng sumampa sa 3.5 hanggang 4.3% ang inflation sa buwan ng Abril buhat sa patuloy na pag-angat ng presyo ng bigas at karne, sabay pa ang mataas na bentahan ng gasolina at pagbaba ng halaga ng piso. Ang forecast ng BSP ay mas mataas kumpara sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% inflation sa bansa. Sa bukod na pahayag, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na makikipagpulong ang economic manager sa mga opisyal ng Department of Agriculture upang mapalakas pa ang government intervention sa pag-address ng food inflation. Sinabi rin nito na ang inflation ang pinakamalaking alalahanin ng pamahalaan lalo't nangangahulugan anyang ang mas mataas na inflation ay mas mababang gross domestic product figure ng Pinas. Samantala sa kabilaan niya ng inaasahang pag-angat ng inflation sa second o third quarter ng taon, nananatiling optimistiko si Recto na mapabababa muli ito sa target range pagsapit ng nalalabing buwan ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na tataas ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ng 2024. Base sa projection ng kalihim, posibleng sumampa sa 5.8 hanggang 6.3% ang GDP ng bansa sa unang 3 buwan ng taon, di hamak na mas mataas kumpara sa 5.6% economic growth noong nakaraang taon. Anya ang 5.8% ay maituturing ng realistic figure, ngunit posible ring mas mataas pa ito bagay na magpapaganda sa total average figure ng 2024 lalo kung mataas ang base sa unang quarters ng taon. Bukod kay Recto, una na ring nagpahayag ng kumpiyansa ang International Monetary Fund o IMF sa magandang figura ng economic growth ng Pinas. Sa inilabas na April 2024 Regional Economic Outlook for Asia and Pacific Report ng International Lender, inaasahan nito ang 6.2% growth ng Pinas sa kabuuan ng 2024 at 2025 buhat sa malakas na domestic demand. Kinilala rin nito ang Pinas at India bilang ilan sa mga bansa sa Asia-Pasipiko na source ng repeated positive growth surprises mula sa pagiging resilient ng mga ekonomiya nito. Maalalang sumampa sa 5.6% ang naging paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon dahilan para maungusan nito ang major economy sa Asia gaya ng China na mayroon lamang 5.2% increase, Vietnam na may 5% at Malaysia na nagsettle sa 3.8%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, umaasa si DMCI Holdings Chair at President Isidro Consunji na makababawi ang cement industry sa susunod na taon. Ay kay Consunji, bagaman malamya pa sa ngayon ang cement demand sa bansa, inaasahan naman nila ang rebound sa 2025 buhat sa pagpapatuloy ng Build Better More program ng pamahalaan at sa pagluluwag sa monetary policy. Ginawa ni Consunji ang pahayag matapos na i-anunsyo ng DMCI ang acquisition nito sa Cemex Holdings Philippines o CHP. Nabili ng Consunji-led company ang CHP sa Cemex Asian Southeast Corporation o CASEC dahilan para mapasakamay nito ang 89.86% ownership sa cement production firm. Samantala, kasunod ng pagkakabili ng DMCI sa CHP, nagpahayag din ng kumpiyansa si Consunji sa turnaround ng operational at financial performance ng cement company na 2 taon ding nagulat ng pagkalugi. Ito'y buhat sa inaasahang pagdoble ng production line ng kumpanya mula sa operationalization ng bagong pasilidad nito sa Antipolo at synergies sa subsidiaries ng DMCI Holdings. Lagay
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating business news para sa araw na ito. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Dadalhin ng De La Salle Green Archers ang kanilang kakayahan sa Land of the Rising Sun kung saan ang UAAP Season 86 Men's Basketball Champions ay kakatawan para sa Pilipinas sa 2024 World University Basketball Series o WUBS. Magbabalik aksyon si reigning most valuable player Kevin Kiambao kasama ang ilan pang mga players ng Lasal sa 8 koponan sa torneo kasama ang magagaling na basketbolista sa kolehiyo mula sa iba't ibang bansa sa Silangang Asya na gaganapin sa ika-10 hanggang ika-12 ng Agosto sa Tokyo, Japan. Ito ang ikalawang taon ni head coach Topex Robinson sa Green Archers at gagamitin niya ang torneyong ito para lalong hasain ang kakayahan at palakasin ang chemistry ng kanyang mga bataan. Pagkatapos ng halos 4 na buwan nang nakuha ng Green Archers ang titulo ng UAAP, nakuha ng koponan ang serbisyo ng mga bagitong players na sina Jacob Cortez, Keyan Baklaan at Luis Pablo para sa Season 88. Subalit itong darating na WUBS, hindi pa siguradong makakapaglaro ang 3 bagitong players na nabanggit dahil kailangan pa nilang magsilbi ng residency. Pero ito ang linalayon ni Coach Robinson na buo ang Green Archers kasama ang 3 bagong players at makakapaglaro ang mga ito sa Japan. Sa unang 2 edisyon ng WUBS, minanduhan ni Coach Tab Baldwin ang Ateneo Blue Eagles sa torneo kung saan sila ang itinanghal bilang unang kampyon noong 2022 bago nagtapos sa ika-4 na pwesto nitong nakalipas na taon. Hindi naman nagbago ang mga iba pang koponan na kasali sa torneo. Ang nagbago lamang ay ang Lasal na ang sasabak imbis na ang Blue Eagles. Sa ngayon, 5 sa 8 koponan ang inanunsyo ng kasama sa torneo. Kasama ng Lasal ang nagbabalik na eskwelahan ng Korea University, Perbanas Institute ng Indonesia, home team Hakko University ng Japan at ang reigning title holder National Chengchi University mula sa Chinese Taipei. Ang partisipasyon ng Lasal sa Japan ay ang kanilang huling sasalinang torneo bilang kampyon ng UAAP at nagsisilbing preparasyon para sa pagdepensa nila sa kanilang titulo sa Season 87 Men's Basketball Tournament na magbubukas bago matapos ang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng 5 medalya si upcoming Filipino gymnast Carl Eldrew Yulo sa Pacific Rim Championships na ginanap sa Cali, Colombia. Kinubra ni Yulo ang 2 gintong medalya at 3 pilak kung saan pinangunahan niya ang Philippine Gymnastics Team na sa kabuuan ay nakakolekta ng 8 medalya sa kompetisyon. Nakuha ni Yulo, nakababatang kapatid ni 2-time Olympian at World Champion Carlos, ang gintong medalya sa vault at floor exercise. Ang 17 anyos na si Yulo ay pumangalawa
Naman sa individual all-around, still rings at pommel horse. Pinasalamatan naman ng ina ni Yulo na si Angelica ang lahat ng nasa likod ng tagumpay ng kanyang anak, kasama na sina Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carrion at Coach Rayland Capellan. Samantala sina John Ivan Cruz, Juancho Miguel Besana at Ancilia Marie Manzano ang iba pang nakakuha ng medalya para sa Philippine team na kinabibilangan din ni Eliza, ang babaeng kapatid ni Yulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumalapit sa pangarap ni University of Perpetual Help System Delta Team Captain Louis Ramirez na masuot ang uniforme ng Pilipinas, kung saan nakatanggap ito ng imbitasyon para sumama sa Philippine National Team Pool bago magsimula ang hosting ng bansa sa 2025 FIVB Men's World Championship. Sinama si Ramirez sa listahan ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na posibleng maging miyembro ng national team na sasabak sa World Championship sa susunod na taon. Kahit hindi pa sigurado na makakasama sa final lineup, sinabi ng mataas tumalon na 24 anyos na outside hitter na handa siyang sumama sa team at tawagan lamang siya. Nangunguna ang 6'2" na si Ramirez sa spiking sa NCAA na may mahigit 52% success rate sa loob ng 7 laban na kanyang linaro sa Altas para makapasok sa Final Four. Sinabi naman ni Ramirez na marami siyang plano at marami ding mga alok, subalit ang layunin niya ngayon ay madala niya ang Perpetual sa isang kampyonato at umalis ng NCAA bilang isang kampyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Alex Gonzaga at Mikey Morada ukol sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa vlog ng TV host actress na uploaded nitong linggo, April 28, na pinamagatang Honest and Serious Conversation with My Husband, na ibahagi ng dalawa na dumaraan sila sa challenging phase ng kanilang marriage. Quote-unquote, "Recently, our marriage went through a challenging situation but by God's grace, we were able to come out of it stronger and closer." Yan ang saad ni Alex sa description ng kanyang vlog. Pagpapatuloy niya, quote-unquote, "It really depends on how much you and your partner value your marriage. Mahirap pero laging makakaya basta nagmamahalan. Thank you, Lord Jesus, for being the cornerstone of our relationship. Recently, we face for me, it's major problem. Bakit nga parang iyon yung na-consider natin na mabigat?" Yan ang tanong ni Alex sa asawa habang kumakain. Natatawang sagot naman ni Mikey, quote-unquote, "Ewan ko sa'yo.
Hindi naman na idinetalye pa ni Alex kung ano ang kanilang pinagdaraan ng problema, ngunit nilinaw nila na hindi ito ang naging miscarriage niya. Quote and unquote, kasi yung miscarriage naman, hindi naman kasi yun controlled natin. Parang it happened and then we accepted it right away kasi alam natin na hindi natin control yun. What happened recently was my control tayo, pero hindi natin party. Feeling ko mali rin ako nun because I let you. Hindi ko, may instinct ako, pero hinayaan kita. Yan ang saad ni Alex. Matapos ito ay natanong naman ni Mikey ang asawa kung ano ang kanyang natutunan sa nangyari. Usisa ni Mikey, quote and unquote, so anong natutunan mo doon sa nangyari sa atin? Feeling mo maghihiwalay tayo nun? Say naman ni Alex, quote and unquote, hindi, ako siguro parang dahil first time natin na experience yung ganong klaseng problema na feeling ko na betray ako. Pakiramdam raw kasi ng TV host ay hindi niya alam kung paano mag-move forward sa nangyari, ngunit na-realize niya na isa lang ang nangyari sa marami pa nilang pagdadaan ng mag-asawa. Sabi ni Alex, quote and unquote, so feeling ko major siya, nasaktan talaga ako na feeling ko dapat parang hindi ko alam kung paano mag-move forward. But na-realize ko na isa pa lang ito pa lang yung una nating hardship, so hindi dapat ako mag-give up, hindi tayo dapat mag-give up. Inamin naman ni Mikey na may pagkakamali din siya sa nangyari at nangakong hindi na ito mauulit. Chika naman ni Alex, bagamat maliit lang kung titingnan, ngunit malaki ang naging impact impact ng nagawa ng kanyang mister sa kanya. Samantala, nagdiwang ng kanilang 26th wedding anniversary sina Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at Leyte 4th District Representative Richard Gomez noong April 28. At talagang maraming nangyari nitong April 28. Ikinasal sina Goma at Lucy noong April 28, 1998 sa St. Peter and Paul Church sa Ormoc City. Sa kanyang Instagram, ipinost ni Goma ang random videos at pictures ng sweet moments at travels nilang mag-asawa kasama ang nag-iisang anak na si Juliana. Ang background music nito ay Love Affair ng composer-conductor na si Ennio Morricone at ito ang pinatugtog habang naglalakad si Lucy sa aisle patungo sa altar kung saan siya sinalubong ni Goma noong kasal nila. Ito rin ang theme song ng pelikulang Love Affair ni Warren Beatty at Annette Bening noong 1994. Nakagawa rin ang aktor ng pelikulang halos same title, ang The Love Affair, noong 2015 kasamang ex-girlfriend na si Don Zulueta at Bea Alonzo mula sa direksyon ni Noel Naval under Star Cinema. Going back to Richard, ay meron siyang mensahe sa kanyang pinakamamahal na asawang si Lucy na inilagay niyang caption sa IG post niya. Quote and unquote, as we celebrate our 26th anniversary, my heart overflows with joy and gratitude for the love we share, Lucy, my love. It feels as though our journey together has only just begun, filled with countless cherished and beautiful memories of laughter, joy, and pure happiness. Your kind, understanding nature has been a guiding light, grounding us in moments of challenge and lifting us higher in times of triumph. Every night, as I lay down to sleep, I find myself whispering and talking to the heavens, thanking the Lord for the incredible blessing of having you by my side. Each morning as I awake, I always look at you while you sleep. My first thought is a prayer of gratitude for the gift of your love in my life. Lucy, my love, happy 26th anniversary to the one who fills my days with love, laughter, and endless happiness. Here's to many more years of growing, learning, and loving together. I love you beyond words. Richard. This music theme song of the movie Love Affair was the music played during the wedding march of Lucy in 98 in Ormoc City. These pictures are stories of our daily lives, our big family of three, Lucy, Juliana, and I. Ang sagot naman ni Lucy sa kabiyak, quote and unquote, you are the love of my life, my answered prayer, my forever happy anniversary, my Richard, every day I thank God for you. Cheers to the best years of our life yet to come. At sa pagtatapos naman ng ating segmento, pamilyar ba kayo sa tinatawag na purity ring? Yan kasi ang iniregalo ni Camille Pratt sa panganay niyang si Nathan Dinsangan.
Base sa IG post ng Kapuso Actress TV host, may dinaluhan sila ni Nathan o Nate na isang intimate event o purity ball kamakailan kung saan nga niya binigay ang purity ring na siya pa nga mismo ang nagsuot. Sa mga hindi nakakaalam, si Nate ang anak ni Camille sa kanyang late husband na si Anthony Linsangan. Ayon sa na-search natin sa internet, quote and unquote, wearing a purity ring is typically accompanied by a religious vow to practice abstinence until marriage. Chastity rings are part of the abstinence only sex education movement and are intended to act as a physical reminder of the wearer's chastity vow. A purity ring is made from sterling silver. Sa IG post ni Camille, makikita ang mga photo nila ng anak sa dinaluhang event kung saan nakasama rin nila ang kanyang stepson na si Ice, ang anak naman ng asawa niya ngayon na si VJ Yambao sa past relationship nito. Ang caption ni Camille sa kanyang post, quote and unquote, "Oh my boy, you are indeed growing and I can no longer help it. But by God's grace, He has given us clear instructions on how we can walk with Him through His Word." Ayon pa sa Kapuso Star, nangako raw si Nate na ipapractice ang pagiging celibate hanggang sa matagpuan niya ang taong mamahalin at pakakasalan sa tamang panahon. Sabi pa nga ni Camille, quote and unquote, "Grateful for tonight's meaningful event, we made a vow together as mom and son to stay pure until he finds the one whom he wants to bring to God to spend the rest of his life with." Matagal pa yon, thank God. Nate, I pray that God will impress it upon your heart the importance and staying pure in obedience to Him, for as we say, obedience brings blessings. May your heart be blessed and be aligned to God's will for your life. Yan ang mensahe pa ni Camille sa anak. Marami nag-post ng kanilang comments sa ibinahaging good news ni Camille at karamihan ay nagsabing napakaganda ng pagpapalaki ng aktres sa kanilang mga anak. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Showbiz. Narinig po ninyo ang ating programang Ang Pilipinas ngayon pong araw na ito. Bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Stephanie Vicente at sa ating executive producer ngayon kay Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Gayon din sa mga nakasama natin o nag-ulat sa atin mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinahanap
tapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.